Isang magandang gabi po sa ating lahat. At ako po si Brother Samuel Silanditio ng Christian Bible Baptist Church, Candelaria, Quezon. At binabati ko po kayo na isang magandang gabi. At isang magandang bagay po na sa oras na ito, sa panahon na ito na kung saan ay may krisis ho na kinakaharap ang ating bansa, even ang buong mundo, mga kaibigan. And that is what we called this COVID-19. Ay mahalagang bagay na dapat nating pag-aralan ang salita ng Diyos, sapagkat ako po'y naniniwala na kung ano man ang meron sa puso ng tao sa pagkakataong ito ay walang iba kundi takot. Takot sapagkat hindi sila natatakot dahil may sakit, hindi sila natatakot dahil sa posibleng wala silang panggastos kung sakaling sila'y dapuan ng sakit, sapagkat ako'y naniniwala na may isang bagay na kinatatakutan ng isang tao, sapagkat ang sakit na ito ay maaaring magdulot sa atin ng kamatayan. Oho mga kapatid, ang kamatayan po ay tunay at yan ho ay darating sa buhay ng isang tao. Sapagkat ang sabi ng Bible sa James chapter 4 verse 14, whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Alam po ba mga kapatid, sabi ng Bible, ang buhay ng tao, yan ay tulad ng isang singaw. Pag sinabing singaw, yan ho ay pansamantala lamang, panandalian lamang, at yan po ay hindi magtatagal. Pag sinabi nating singaw, maganda, makita natin sa umpisa, pero darating ang pagkakataon, hindi mawawala. Ganun po ang buhay ng tao. Ang buhay ng tao mga kapatid ay panandalian at hindi natin tiyak kung kailan tayo mamamatay. Pero isang bagay na dapat nating maunawaan sa pagkakataong ito, sa oras na ito, kung sakali kayang dumating sa akin ang tinatawag na kamatayan. Mga kapatid, natitiyak ba natin 100% sa langit patutungo ang ating kaluluwa? This afternoon po mga kaibigan, isang magandang bagay na matiyak natin ang patutunguhan nating kaluluwa, at ako'y naniniwala na lahat gusto natin ay sa langit. But the question is this, tiyak mo ba 100% na pag ikaw ay namatay, sa langit ka pupunta? It is not about my religion. I am a Baptist. Subalit hindi ho yung relihiyon ko ang aking dadalhin sa inyo mga kapatid. Subalit ang aking ipapahayag this afternoon walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Pagkakataong ito, tayo po muna ay saglit na manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, pinupuri po namin kahit pinasasalamatan sa pribilehiyo na meron ho kami, Panginoon, using the technology para yung salita ay maibahagi po, Panginoon, sa bawat isang makakarinig. Panginoon, aking dalangin, patuloy na malulahati yung dakilang pangalan. Tulungan niyo po kami na mauna yung salita, Panginoon. At ang simpleng kaparaanan ng kaligtasan ay maging kalinawan at magbukas sa pag-iisip ng bawat isa na sila'y makakilala sa inyo bilang sariling tagapagligtas. Gamitin niyo po ako as thy servant sa aking sarili, wala pong magawa. Help me, O God, make me a good vessel of thy word. May taas at malulahati ang dakilang pangalan. Ito kami samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tulad po mga kapatid ng binanggit ko sa inyo kanina in the book of James chapter 4 verse 14, ang buhay po ng tao ay matatapos. Yan ho yung katotohanan na hindi natin maaaring i-deny. Yan ho ang katotohanan na kung saan sa buhay ko at sa buhay mo ay darating ang tinatawag na kamatayan. Sapagkat sabi ng Bible, ang ating katawan mga kapatid, ito ay sa pasira. Pag ang tao binawian ng buhay sa pamagitan ng karamdaman o anumang aksidente, itong katawan natin, ito'y masisira. Ito'y ibabaw sa lupa, ito'y ililibing. Pagkalipas ng taon ay masisira lamang. Subalit isang bagay na meron tayo sa atin, which is our soul, ang ating kaluluwa, ito ho yung mananatili. At ang ating kaluluwa ay may dalawang tiyak na lugar na posibleng patunguhan. Kung hindi po ang langit, ay ang lugar ng impyerno. Langit, tahanan ng Diyos, impyerno, dagat-dagat ng apoy. At kung kayo tatanungin ko this afternoon, I do believe, lahat tayo gusto natin ay sa langit. At the question is, gaano ho tayo kasigurado? Are we 100% sure na tayo sa langit pupunta? At kung kapatid, kaibigan, this afternoon, hindi mo patiyak ang lugar ng langit, ito ho yung pagkakataon, huwag mong isara yung puso mo, huwag mong isara yung pandinig mo, buksan mo yung isip upang salita ng Diyos ay ating maunawa, sapagkat ang Biblia ay nagturo ng kaparaanan ng kaligtasan. So unang bagay ho mga kapatid na dapat nating maunawaan para matiyak natin na tayo ay sa langit pupunta, alamin ho muna natin ang ating kalagayan
sa harapan ng Panginoon. Ang sabi ng Biblia in the book of Romans, chapter 3, verse 23, "For all have sinned and come short of the glory of God." Ang sabi ng Bible, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ibig sabihin, sa harapan ng Diyos, bata, matanda, lahat ng tao ay makasalanan. Pag sinabi ho natin kasalanan, ito ho yung bagay na ginagawa mo, ito ho yung bagay na ginagawa ko na ayaw ng Diyos. And if I'm going to ask you a question, kung ilang kasalanan na ang iyo at aking nagawa sa loob ng taon na tayo ay nabubuhay, ilang taon na tayo nabubuhay, I do believe hindi ho natin kayang bilangin. Sapagkat may mga bagay ho tayo na ginagawa na akala natin ay tama, pero sa harapan at sa prinsipyo ng Biblia ay hindi ho tama. Sa madaling salita, every day of our life, tayo po ay gumagawa ho ng mali. Tayo po ay nagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. At yun ho yung bagay na dapat ho natin unang aminin sa ating sarili, na tayo ay isang makasalanan. Wala akong makapagsabi na ako'y perpektong tao. Walang makakapagsabi na tayo walang nagawang mali, sapagkat lahat ho tayo ay makasalanan. Tulad doon ang binanggit ng Biblia in the book of Romans, chapter 3, verse 10. "As it is written, there is none righteous, no not one." Gaya na nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. But the question is this, Brother Samuel, kung ako ay makasalanan, at ang sabi ng Bible ako'y hindi matuwid sa harapan ng Panginoon, ano ang problema sa pagiging makasalanan? Ano yung kahahantungan ko bilang ako ay isang makasalanan? Isang bagay na nakalulungkot, mga kapatid, yung kasalanan ko, kasalanan mo, na hindi ho natin kayang bilangin, yan po ay may kabayaran. Tulad ng isang magnanakaw, kapag ang isang magnanakaw ay napatunayan nagkasala, pwede ho siyang makulong. Subalit sa harapan ng Diyos, tayo bilang isang makasalanan, ito ho ay may kabayaran. At ano ho ang kabayaran ng kasalanan? Ang sabi ng Bible, Romans chapter 6, verse 23. "For the wages of sin is death," at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Nakalulungkot man pong isipin, mga kaibigan, na ang kasalanan na hindi na natin mabilang, yan ho ang nagpahiwalay sa atin sa Panginoon. Dahil sa ating kasalanan, tayo po ay marumi sa paningin ng Panginoon. At ang sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan na hindi na natin kayang bilangin ay kamatayan. Ang Biblia ho ay nagtuturo ng dalawang uri ng kamatayan. Una ho ay ang pisikal na kamatayan. Pangalawa ho ay ang espiritual na kamatayan. Pag sinabi ho nating pisikal na kamatayan, ito ho yung pagkakataon sandali sa buhay ng tao na kung saan ang kanyang kaluluwa ay hihiwalay sa kanyang katawan. Yun ho yung pisikal na kamatayan. Sa madaling salita, matatapos ho ang buhay natin dito sa mundo. Subalit may ikalawang kabayaran ng kasalanan, at yan ho yung tinatawag nating espiritual na kasalanan, na kamatayan. Pag sinabi ho nating espiritual na kamatayan, mga kaibigan, ito ho yung habang buhay, take note, habang buhay na pagkahiwalay ng kaluluwa ng tao sa Panginoon. Bakit ho tayo nakahiwalay sa Panginoon? Sapagkat tayo ho ay makasalanan. Gaya ng binanggit ng Biblia in the book of Romans, chapter 3, verse 23, "Sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos." Bilang tayo isang makasalanan, hindi tayo karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Sa makatuwid, hindi ho tayo karapat-dapat sa lugar ng langit. Brother Samuel, kung ay makasalanan at ang kabayaran pala ito'y kamatayan, hindi ako karapat-dapat sa paningin ng Diyos, saan ako pupunta? Hindi ako karapat-dapat sa langit sapagkat ang langit ay perpektong lugar. Alam niyo ba, mga kapatid, nakakalungkot mang isipin, subalit may isang bagay, may isang lugar na lamang ang natitira na posible nating patunguhan, and that is hell. Totoo, mga kapatid, na sinabi ng Bible, may lugar ho ng impyerno. Ang impyerno po ay dagat-dagatang apoy. May uod na hindi namamatay, na pag ikaw ay napunta dyan, kailanman ay hindi ka na makakali. Subalit saan nga bang kabayaran ng ating kasalanan? Yan po'y binanggit ng Bible. Revelation, chapter 21, verse 8. Ang sabi ng Bible, Revelation, chapter 21, verse 8. "Ngunit sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway,
at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Tunay ho mga kapatid ng Biblia. Tunay po ang sinabi ng Biblia. If you have your Bible with you, pwede mong i-open yung Bible mo, buksan mo sa Revelation 21 verse 8. Na ang sabi ng Bible, ang isang sinungaling, marahil hindi ka nakapatay ng tao, pero ako at ikaw, I do believe, tayo nakapagsinungaling. Ang sabi ng Bible, ang ating bahagi ay sa dagat-dagatang apoy ng impyerno na nagniningas na siyang ikalawang kamatayan. Nakalulungkot mang isipin mga kaibigan, subalit bagamat ang buhay natin sa mundong ito ay matatapos, subalit hindi doon matatapos sapagkat may kasunod pa, and that is hell. Bakit pupunta ang kaluluwa sa impyerno? Sapagkat ang sabi ng Bible, tayo ay isang makasalanan, tayo ay isang sinungaling. Yun ho mga kapatid, ang kabayaran ng ating kasalanan. Pero ako'y naniniwala with all my heart na walang sino mang matinong tao na tulad mo na nanonood ngayon at manunood nitong videong ito ay gugustuhin niyang siya'y sa langit. Siya'y sa impyerno pumunta. Lahat gusto natin sa langit. Pero Brother Samuel, sabi ng Bible, makasalanan ako. At ang kabayaran pala ng kasalanan ko ay ang pagtungo ng aking kaluluwa sa lugar ng impyerno. Ano yung pwede kong gawin para kayo makaiwas sa kaparusahan sa apoy ng impyerno? Bigyan ko po kayo ng mga ways na pwedeng gawin ng tao, pero titingnan nun natin if that is the solution. Unang bagay, Brother Samuel, pwede ba na para ako'y pumunta sa langit, iwasan ko na ang kasalanan? Alam niyo po ba, isang bagay na magandang gawin ng isang tao ay ang hindi gumawa ng mali. Pero aminin man natin sa hindi, nature ho ng tao ang gumawa ng mali. At kung sasabihin ho natin na para tayo hindi pumunta sa impyerno at tayo pumunta sa langit, iiwasan natin ang kasalanan, I do believe walang makarating sa langit. Bakit? Sapagkat lahat po ay nagkakasala. Hindi natin pwedeng maipangako na bukas hindi tayo makakagawa ng mali. Tulad ng sinabi ko, may bagay ka at may bagay akong ginagawa na akala natin ay tama pero mali sa harapan ng Panginoon. Pangalawa, Brother Samuel, sige, kung hindi pwedeng pag-iwas sa kasalanan para ako'y pumunta sa langit, para pumunta ako sa langit, magiging mabait na lang ako. Magpapakabuti ako na ako'y sa langit pumunta. Magandang bagay na tayo po'y maging mabait. Tayo ay maging mabuti sa kapwa, pero ay naniniwala na okay, mabait. There's a lot of friend of mine, alam kong mabait, pero I do believe sila ay nagkakamali pa rin. Pangatlo, Brother Samuel, para ako'y sa langit pumunta, lahat ng utos ng Diyos ay aking susundin. Ako'y magpapakabanal na ako'y sa langit pumunta. Ay magandang bagay na ating nababasa ang Biblia. Magandang bagay na ating nasusunod ang salita ng Diyos. Pero tanong, minsan ba sa buhay mo, nasunod mo lahat ng utos ng Diyos? Meron tayong 10 commandments. If that 10 commandments ay hindi mo na-memorize, how much more masunod pa kaya ho natin? Magandang sumunod tayo sa utos ng Diyos, pero hindi din ho yan ang paraan para tayo maligtas. Pero saan paano maliligtas? Hindi pwede ang maging mabait. Hindi pwede ang umiwas sa kasalanan. Hindi pwede ang sumunod sa Diyos. How about religion? Aatan ako sa aking church every Sunday. Nang ako ay sa langit pumunta. Ang tanong, last Sunday, nasa church ka ba? Since na may quarantine tayo, hindi tayo makalabas. Pero ang tanong, nung walang quarantine, gaano ka kalimit pumupunta sa church? If that is your basis para kay maligtas, ang tanong, may maliligtas kaya? Pero pasalamat tayo sapagkat hindi yun yung paraan. Sapagkat ang paraang alam ng tao ay pawang basa lamang sa harapan ng Panginoon. At kung sariling kakayahan natin ang ating aasahan para tayo maligtas, mga kapatid, hindi ho tayo maliligtas sa dagat-dagatang apoy. Hindi pwede ang pag-iwas sa kasalanan. Hindi pwede ang gawang mabuti. Hindi pwede ang pagsunod sa utos ng Diyos. Even ang reliyon, hindi ho tayo maililigtas. Pero salamat, sabi ng Biblia, sabi ni Kristo, si Kristo mismo nagsabi, ako ang daan at ang katotohanan. Walang sinong makakarating sa Ama sa pamagitan ni Jesus. Marahil sa ganang atin, sa gawang alam natin, hindi tayo maliligtas. Pero may higit, may persona, may dakilang Diyos na nakakita ng kalagayan ko at nakakita ng kalagayan mo na tayo patutungo sa impyerno. Kaya siya'y gumawa ng dakilang paraan. Inuulit ko po mga kaibigan, may pag-asa ho ang buhay ng isang tao. Kung sa pagkakataong ito hindi mo tiyak ang langit, may paraan. Paano mo matitiyak na ikaw ay sa langit pupunta? Ang sabi ng Bible, John chapter 3 verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have
everlasting life. Isang mabuting bagay na dapat maunawaan natin this evening, mga kapatid. May persona, may Kristo na mula langit, iniwan niya ang langit, bumaba sa lupa, pinanganak sa sabsaban para mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Tunay ho, mga kapatid, ang pag-ibig ni Kristo, sapagkat kung walang pag-ibig si Kristo, tayo ho mismo ang magbabayad ng ating kasalanan doon sa lugar ng impyerno. Pero salamat, si Kristo Jesus mula langit, iniwan ng langit, nababa sa lupa, pinanganak sa sabsaban, namuhay na katulad natin. Anong nangyari sa Kanya? Dahil sa Kanyang pag-ibig sa ating mga makasalanan, inialay niya ang Kanyang sariling buhay doon sa krus ng Kalbaryo, doon siya ay napako, doon siya ay namatay, inilibing. Subalit pagkalipas sa 3 araw ay siya ay muling nabuhay. Para saan ho, mga kapatid, mga kaibigan? Para bayaran yung kasalanan ko at kasalanan mo, kasalanan nating hindi mabilang, para bayaran niya upang hindi tayo tumungo dun sa lugar ng impyerno. Yung banal na dugo na nadanak sa krus ng Kalbaryo ang naging daan bakit nagkaroon tayo ng dakilang kaligtasan. Alam niyo po ba, mga kapatid, ginawa na ng Panginoon ang kanyang bahagi. Siya na yung namatay doon sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Subalit tayo bilang tao, meron din ho tayong bahagi para sa ating kaligtasan. At ano ang bahagi natin, Brother Samuel, kung si Kristo na ang nagbayad? Yan po yung sinabi ng Bible, John chapter 3 verse 16. At ang sino mang kay Kristo ay mananampalataya. Ang sino mang sa Kanya ay tatanggap bilang sariling tagapagligtas. Ang sino mang kay Kristo ay mananampalataya, ang pangako ng Biblia, hindi siya mapupuntang impyerno, subalit magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po ba, mga minamahal, sa ang kamangpanig ng lugar naruroon na naaabot ng tinig na ito, sabi ng Bible, makasalanan ka. Dapat mong amining makasalanan ka. At ang kabayaran po nito, Revelation 21 verse 8, ay ang apoy ng impyerno. Pero merong remedy, may solusyon, at that is Jesus Christ. Nung napako si Kristo sa krus, binayaran yung ating kasalanan. Ang tanging kondisyon ng Panginoon, biyaya, sapagkat sabi ng Bible, ang sino mang sa Kanya ay mananampalataya. Pag sinabi ho nating pananampalataya, mga minamahal, ito ho yung pagtitiwala mo kay Kristo, bagamat hindi mo siya nakikita. Let me give you an example. Pag sinabi ko po ba, na sa bulsa ko this time ay merong 1,000, ikay maniwala. Maraming tao magsasabing, hindi ako naniniwala. Dahil ang prinsipyo ng tao is to see, is to believe. Maniniwala kung may pera ka sa bulsa, kung makikita ko muna. Pero sabi ng Bible, bagamat hindi mo nakitang pinako sa krus, sapat na ang aking salita, sapat na ang Biblia, patunay na mayroong persona na napako sa krus para bayaran ang iyong kasalanan. Ang dapat mo lang gawin ay manampalataya sa aking ginawa. Ako po personally ay naligtas when I was grade 4. That was July 7, 2007. That time, naunawaan ko by the grace of God na ako'y makasalanan. Grade 4 po ako that time. Naunawaan ko yung makasalanan at nalaman ko sa Bible ako'y sa impyerno pupunta. Lahat ng bagay ginawa ko para iwasan ang kasalanan, pero hindi ko kaya. Pero salamat, may ginawang paraan ng Diyos. Siya'y namatay para sa akin, na ang tanging kong kailangan gawin ay manampalataya sa Kanya. Ayaw mga binamahal, this time hindi mo kailangang maligtas kahapon, sapagkat tapos na ang panahon ngayon. Pwede kang maligtas bukas, sa isang araw, sa isang taon. Ang tanong, hawak mo ba, kapatid, ang iyong buhay? Hindi ho. Kailan mo dapat maligtas? Kailan mo dapat tanggapin si Kristo sa puso mo bilang sariling tagapagligtas? Kung hindi ka pa nakakatiyak ng langit, this is the right time. Tanggapin mo ngayong oras na ito ang Panginoon sa puso mo bilang sariling tagapagligtas. At ang pangako niya ay kay may buhay na walang hanggan. Ang tanong, Brother Samuel, makasalanan ako, sa impyerno ako pupunta. Ano sabi ng Bible, ang tanging paraan lamang ay si Kristo kung siya'y aking tatanggapin. Paano ko tatanggapin at paano ako mananampalataya sa Panginoon? Nasabi ng Bible, Romans chapter 10 verse 13, ang sino mang tatawag sa pangalan ng Panginoong Hesus ay maliligtas. Ang sino mang mananalangin, tatawag sa kanyang pangalan ay maliligtas. Kaya nga sa pamagitan ng isang panalangin, minamahal, marapat lamang na tanggapin mo ang Panginoon sa puso mo. Magsisiya mo yung kasalanan at tanggapin mo ang Panginoon sa puso mo bilang sariling tagapagligtas. Hindi ko kita ang puso mo. Tanging ikaw at ang Diyos lamang ang nakakalam kung tunay kang tatanggap sa Kanya. Pero sa bawat isang nais manampalataya sa Panginoon,
Iaanyayahan ko po kayo sa isang panalangin. Para saan, Brother Samuel, ang panalangin na yan? Ang panalangin na ito ay para sa kaligtasan ng iyong kaluluwa sa apoy ng impyerno. Hindi para maging baptist na katulad ko, sapagkat walang relihiyong magliligtas. Hindi pa man ako baptist, ako po'y ligtas na sapagkat ako'y tumanggap na sa Panginoon. So this time tayo po'y magpe-pray. All you have to do is to close your eyes, bow your heads, pikit mo yung mata mo, huwag kang mahiya. Naririnig ka na ibang tao, mahalaga, alam mo kung ano yung gagawin mo, and that is for the sake of your soul. Para kayo magkaroon ng security, eternal security doon sa langit. So tayo mag-pray, ipikit mo yung mata, itungo mo yung ulo, sumunod ka sa aking sasabihin sa tinig na naririnig. Okay, tayo po yung mag-pray, pikit mo yung mata, tayo po yung manalangin, panalangin para sa kaligtasan. Tayo po yung manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa oras na ito, na aking nalaman na ako ay isang makasalanan na napapahamak sa lugar ng impyerno. Salamat po sapagkat si Kristo ay nabayubay sa krus para bayaran ang aking kasalanan at iligtas ako sa lugar ng impyerno. Panginoon, sa oras na ito, kayo po ay aking tinatanggap sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Patawad po sa aking mga kasalanan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Marahil hindi ko narinig yung boses mo, subalit purihin ang Panginoon kung sa pamagitan ng panalangin na yan ay tinanggap mo ang Panginoon sa puso mo bilang sariling tagapagligtas. Subalit nais ko lang po i-clarify na sa panalangin na sinambit ng iyong bibig this time, mayroon kang tinanggap. Malinaw na mayroon kang tinanggap, walang iba kundi si Jesucristo. Tinanggap mo ang Panginoon sa iyong puso, hindi po sa nguso. Ano po? Sa puso, bilang sarili mong tagapagligtas. Ano yung iniligtas sa atin? Yung ating kaluluwa. Nung tinanggap mo ang Panginoon sa puso mo, nung ikay nagpray, sa puso mo, itiligtas ng Panginoon yung kaluluwa. Saan niya niligtas? Patungo doon sa lugar ng impyerno. At kung iniligtas ka na ng Panginoon, ang iyong kaluluwa patungo sa lugar ng impyerno, mga kapatid, tunay po ang Bible. Tunay po ang Biblia. Ang pangako ng Bible, hindi ka napupuntang impyerno, pero meron ka ng buhay na walang hanggan. Brother Samuel, ganun lang ba kasimple ang kaligtasan? Tatanggapin ko lang ang Panginoon at ako'y maliligtas na. Sapagkat walang ibang paraan paano tayo magkakaroon ng kaligtasan. Sapagkat ang ibang paraan ay hindi maaari sapagkat ang gawa ng tao ay pawang basa sa harapan ng Panginoon. Pero kay mananampalataya, magsisi ng kasalanan at tatanggapin mo sa puso mo, ang Panginoon sa puso mo bilang sariling tagapagligtas. Sabi ng Bible, ikaw ay maliligtas. Ulitin ko ho, may tinanggap ka ngayong hapong ito, walang iba kundi ang Panginoon. Saan mo siya tinanggap? Sa puso mo bilang sariling tagapagligtas. Kaya tanda mo yung date ngayon.